Hainan Hills Overnight Camping Part 2. What's up mga kanoo? So dahil nga malamig ang gabi, ay naisipan namin mag-bonfire. Napakasarap sa pakiramdam na ganito. Tapos ang kinakain namin ay nilagang saging na hilaw at sinasawsaw namin sa asukal para mas maging masarap at mas malinamnam ito. Ang iba naman ay bising-busy maglaro ng ML, magkwentuhan at ayan na si Sir Borja ay nakakapote na kasi nga inuulan kami at nalimutan namin magdala ng trapal para pampandong sa labas ng tent. Tunay ngang kahit sa maikling oras at panahon ay nakakalimot tayo sa ating mga stress at problemang daladala kapag tayo ay umaalis sa ating comfort zone. Mahirap pero kailangan nating maging masaya sa panahon ng pagsubok. Basang-basa, mainit, walang gaanong hangin at napakaraming lamok ang aming naranasan sa camping na ito, pero sulit ang adventure at talaga namang magiging handa ka sa mga susunod pang gusto ninyong gawin. Ito ang umaga sa taas ng Hainan Hills. Para kang nasa ibang lugar, ika nga, parang nasa Batanes. Napakaganda sa lente ng camera, ang kulay berde ng kalikasan. At ito talaga ang sinasabing napakaganda ng likha ng ating Panginoon. Parang pag umaakyat ka sa mataas na bahagi ng bundok, parang mas napapalapit ka sa Diyos. Napakasarap sa pakiramdam, parang nalilinis ang iyong pagkatao sa mga ikling panahon na iyon at nakakapag-reflect ka ng mga bagay na ano ba yung mali sa'yo, ano ba yung dapat mong ibago at ano yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa poong may likha. Totoo na ang bawat tao ay may pagkakaiba. Nasa sayo na yan kung tatanggapin mo siya or ikaw yung mag-a-adjust para sa kanya. Ang buhay ay hindi para sa sarili lamang. Sana ay matutunan natin na kung saan man tayo mapunta, kung sino mang makasalamuha natin, ay huwag nating kakalimutan maging mabuti. Pa nakakaranas mag-overnight camping, ayan, kulayan nyo na ang iyong plano at syempre siguraduhin maraming kasama, ligtas at handa sa anumang pwedeng mangyari. Huwag kalimutang magdasal, magpasalamat at syempre ay dapat laging isa-isip na ang bawat lakad, bawat experience ay para tayo ay maging masaya at maging positibo ang ating pag-iisip. Maraming salamat sa panonood!